Tayo muna tayo mga kapatid para makabahag ng oras. Let's pray. Brother Darwin, dito kami sa opening prayer sa ating Sunday School. Okay, dito na pa-open na. Panginoon namin pangyarihan, maraming salamat po ulit, nandito naman kami sa itnahan mo kay sama-sama namin sa bahay. Panginoon, ikaw po muna sa gawin namin Sunday School. Subalit ito lang ang bilang namin, alam namin na 2-3 ang nagtitipon ay nasa talagitan ka namin. Yes. Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa amin, bendisyonin mo at open mo ang puso't isipan ng bawat isa sa amin para sa ganun maintindihan namin ang bawat paksa na ibigay ng aming pastor na si Pastor Ed. Panginoon, bigyan mo rin ng wisdom na hindi ang aming pastor para sa ganun may problem na ng gusto yung mga banal na salita. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus Kristo. Thank you. Ako na kayo mga kapatid. Meron tayong paksa last week about Great Commission, about the church, no? Ngayon about soul winning naman. Parang training ito, no? Paano tayo matutong mag-akay ng kaluluwa. Kasi yan ang pinakamahalagang trabaho sa mundo, no? Kasi sabi nga ng Panginoon na anin ang taong kayamanan ng buong sanlibutan, magpahamak naman ng kanyang kaluluwa. So ibig sabihin ng kaluluwa ng tao, higit ang halaga kaysa sa kayamanan ng buong mundo. Okay. Itong lesson na ito, hindi natin matatapos ngayon, pero in-anticipate ko na 2 weeks natin aralin, tamang-tama, hanggang next week na lang tayo dito. So hopefully matapos natin to para pagdating natin sa lilipatan natin ay mas malaki, marunong tayo mag-akay ng kaluluwa. No? So, okay, simulan natin ang sabi riyan, soul winning training. Siguro magbigay muna ako ng isang talata para ma-encourage tayo about soul winning. Punta natin yung Proverbs 11:30. Wala dyan sa lesson natin pero magandang panimula yun. No? Proverbs, I believe nasa Proverbs yun. 11 verse 13. Okay, verse 13 ng Proverbs, ang sabi dyan, Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. 11:30 ng Proverbs, no? So, makikita natin mga kapatid na binabanggit yan talaga na ang bunga daw ng matuwid ay puno ng buhay. Parang dito sa Armenia, no, sikat yung tree of life. Pero sa kanila, tradisyon lang yun. Talagang puno ang iniisip nila sa atin. Ang ibig sabihin ng tree of life, yung isang taong maakay mo sa Panginoon, mag-akay din ng kaluluwa. No? Magdadala siya ng buhay na walang hanggan. So, hindi mo kayang imagine ng isang tao na maakay mo, magdadala ng maraming kaluluwa. No? Naalala ko yung nag-akay sa akin ng klasiko, hindi niya sumatakalain na isa sa naakay niya na kaklase niya magiging pastor, magiging missionary, no? Church planter. At tapos ako nakapag-train pa ng marami ring pastor. Yun ang ibig sabihin, ano yan kawing-kawing na yan, no? Isa lang, marami na siyang maaaring maakay. Okay, tapos sabi niya, he that winneth soul is wise. So ang pinakamarunong na tao ay yung kayang mag-convince, no? Mag-akay ng tao para maniwala sa Panginoon. Kasi unang-una, nag-glorify yung Panginoon. Kasi napakinabangan yung kamatayan ng Panginoon, no? Sa taong kinausap mo para magtiwala sa Panginoon. And then yung tao na yun, hindi na siya mabubuhay sa kasalanan, no? Magpapagamit na sa Panginoon. Okay, punta natin ngayon yung ating lesson. Training ito, training. Tama-tama, mga leaders tayo sa simbahan. Kailangan meron tayong 3 bahagi ito, Biblical Foundation of Soul Winning. Yung sa bakay ng matapos natin ngayon, susunod yung Divine Motivation for Soul Winning. Yung sa likod, pangatlo, different approaches in soul winning. Hanggang actual presentation tayo. Pero sa ngayon, dun muna tayo sa Biblical Foundation. Kailangan may pundasyon. Parang building, no? Kailangan nyo maalala lagi itong 3 sunod-sunod na to, no? Yung letter A, dilikha ng Diyos ang tao. Letter B, umano muna tayo sa letter B, si Satanas ang nag-cause ng pagkakasala ng tao. Tapos yung pangatlo, si Christ came and paid the penalty of sin. Kailangan meron kang ganong pananaw, na unang-una, Diyos ang naglikha sa tao. So, Diyos ang nakakaalam kung ano yung tao, kung ano yung makakapag-satisfy sa tao. No?
Yun yung muna nating aralin sa letter A. God created man. Madalas kong inuulit ito kahit pag nag-preach ako, kaya lang maganda rito, may mga verses kayong pwedeng pagbasihan. No? Number 1, pattern. Ano ba yung pagkakadesenyo sa tao? Ako lagi ako dito nagsisimula eh. Pakita mo na ang tao, nung gawin siya ng Diyos, napakaganda ng disenyo. No? Sabi ng Genesis 1:26, punta tayo doon, Genesis 1:26, para pamilyar kayo sa mga talata. Ang sabi ng Panginoon, and God said, let us make man in our image. So, importante yung salitang una, yung Diyos ang naglikha. Pangalawa, pinagplanuhan yung paglilika kasi nag-meeting muna sila, let us make man. Tapos yung pinakakiga eh, kailangan kahawig natin. Hindi lamang kahawig, kapareho, after all likeness, dalawang salita eh. And then, let them have dominion. Mamaya natin talakayin yun. So, yung pagkakapattern natin, may pagkakapareho tayo sa Diyos. Ng letter kaya sa baba, man created in the image of God. Ano yung pagkakapareho natin? Yung everlasting lives. Ang Diyos ay eternal, hindi nyo yan, ang tao ay everlasting. Kahit hindi nyo na pinapakita muna yung mga verses, mga kapatid. No? Sometimes, pag nag-witness ka, mahalaga na magbasa ka lang muna ng isa, dalawang talata, tapos pagka pinapaliwanag mo, alam mo na yung sinasabi mo galing sa Bible. Maring hindi mo maipakita. Bakit hindi mo maipakita yung verse? Kasi nagmamadali ka rin. Yung tao nagmamadali rin, hindi pa yan born again. So dahil hindi pa siya born again, wala siyang appreciation sa salita ng Diyos. Hindi katulad natin. Kahit ilang verses talaga, bubuksan natin eh. Kasi may espiritu na tayo ng Diyos eh. So, ganun ang style sa pagsusolvining, no? Kunwari, ang binasa ko yung Genesis 1:26 lang. Ganito kasi yan, ito ang simula ng tao. Una, galing tayo sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Alam niyo kung bakit importante na itihin mo yun? Kasi kung galing ka sa Diyos, maunawaan niya na ang Diyos ang nakakaunawa kung ano ka talaga. Hindi siya, hindi yung politiko, hindi yung pilosopo, no? Ang Diyos talaga nakakaunawa. Tapos pakita mo na napakahalaga niya sa lahat ng nilikha ng Diyos. No? Mahalaga ka pa sa dagat, mahalaga ka pa sa bundok, mahalaga ka pa sa planeta, mahalaga ka pa nga sa araw eh. Mahalaga, actually ako tingin ko mas mahalaga pa tayo kaysa sa anghel eh. Pero ano na yun, personal na lang yun. Baka magtampo yung mga angels eh. Alam niyo bakit ko nasabi? May tatlo akong dahilan eh. I think nabanggit ko na sa mensahe. No? Pero huwag niyong, hindi yung lahat ng nalalaman niyo, ibubuhos niyo. Kailangan ng soul winner, marami kang alam. Tapos kung para kapag may pag-usapan kayo, ililid ka naman ng Holy Spirit kung ano yung babanggitin mo, kung ano yung hindi. Ano ba yung pinakita ko dati yung tatlong lamang ng tao sa anghel? Nung nilikha ang tao, nilikha sa kawangis ng Diyos. Nung nilikha ang anghel, hindi siya nilikha kawangis ng Diyos. Yes. May lamang kanatas. Nung magkasala ang tao, si Adan hindi gumawa ng hakbang ng Diyos para tubusin. Nung magkasala ang tao, immediately kumilos ang Diyos. Di ba? So yun yung mga, tapos ito pa yung pangatlong lamang natin, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi pinagkatiwala sa anghel, pinagkatiwala sa atin. So may tatlo kong rason para paniwalaan. Personal yun, no? Wala na... Yung damdamin din ko. Yun, may damdamin, no? At ito, makikita ni mamaya. Basta yun muna yung pagkakapareho natin, walang hanggang buhay. Tapos kung gusto niyo mag-quote ng verse, kahit minsan i-quote muna lang. Sabi nga ng John 3:16 eh, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So nandun yung specific na salitang everlasting life. Meron talagang everlasting life ang tao. Okay? Ang Diyos eternal. Pero minsan didibatiin kayo dyan. Ano ba pagkakaiba ng eternal at saka everlasting? Parang parehas na. Pero kung gusto mong pag-ibayin ng konti, yung isa walang simula, yung eternal. Yung everlasting meron. Kasi tao meron eh. Nilikha siya eh. May panahon na wala siya. Pero forever na siya. Kahit ba yung hindi naniwala sa Panginoon, forever din siya. Kaya lang sa eternal siya magpo-forever. Okay? Tapos pangalawang pagkakapareho natin, yung tatlong sangkap. Tripartite ang tawag dyan. Ngayon, kung hindi nyo maalala yung word na yan, yung tatlong sangkap. Kung Diyos ay Trinity, ang tao ay Trinity. At ako ginagamit ko dyan, tumalun tayo sa Genesis 2:7. Yung natin Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Paano ginawa ng Diyos ang tao? Kumuha ng alabo, pinorma niya.
Tapos hiningan niya yung butas ng ilong, no? Yan ang espiritu. And man became a living soul. Ngayon, para pagpaliwanag niyo yung pagkakaiba ng spirit, ako ginagamit ko lagi yung kuryente na kapag, ngayon, pakibuksan nga pala yung ilaw. Sabi ko, bayan na yan. Bayan niya. Sulitin. Ayan. Di ba? Wala kang bilin. Pwede ipakita yun na White ang ilaw, kahit magaling niya, iniimbento na para siyang katawan. Kailangan siya i-connect sa power source. So, ang tao, nung ginawa na siya ng Diyos, hanggang hindi siya binibigyan ng hininga at connection, hindi siya maano, mga kapatid. No? So, tatlong sakap, di ba? Ang pagkakaiba pala ng katawan, siya yung nakikita. Siya yung kumakain. Sometimes, kung tansya mo yung tao, may oras siya, pwede mong habaan ng konti. Yan yung nagkakasakit. Yan yung binibihisan. Parang gano'n. Yung nakikita, physical, nahahawakan. Ang espiritu, hindi siya nakikita, pero yan yung connection natin sa Diyos. Okay? Yan yung kuryente natin. Kaya lang, yung kuryente na yan, anong una, nakadugtong si Adan, naputol yan nung nagkasala sila. So, di ba pag naputulan ka ng kuryente, kahit anong ganda ng karaoke mo, kahit anong ganda ng television mo, hindi gagana. Ganon din ang tao. Kahit anong gwapo niya, kahit anong yaman niya, kung hindi siya born again, o wala siyang connection, hindi niya maunawaan. Hindi niya maunawaan yung spiritual na bagay. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Marami pang talata dyan, kayo na lang, no? May mga verses dyan, yung Luke, nung sinabi ni Mary, my soul and my spirit. Pinakikita rin yung pagkakaiba ng espiritu at saka kaluluwa. 1 Thessalonians 5:23, talagang binanggit yung tatlo. Nawa ang aking katawan, espiritu at kaluluwa ay pabanalin, sabi ni Pablo. No? Yung Hebrews 4:12, yung sinasabi na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, pumapasok sa even sa paghiwalay ng espiritu at ng kaluluwa. Yun ay pagkaano lang, pag may oras ka. Pero ang pinakamagandang maipakita mo yung Genesis 2:7 talaga. No? Na yan yung espiritu, at tapos may katawan, may kaluluwa. Anong pangatlong pagkakapareho natin sa Diyos? Ito, mahalaga to. Yung tayo yung personal being. Mahirap siyang paliwanag, pero alam niyo kung nag-observe ba kayo, parang yung mga animals, wala silang personality. Meron lang sila yung instinct, ang tawag natin instinct na mabuhay, kumain, matulog, lumaban. Pero wala silang sense na sila ay unique, na sila ay kakaiba, na sila ay may layunin. No? Iba yung volition, yung personal being. Pero mas malagay sa itang volition, may sariling pagpapasya. Diyan natin kapareho ng Diyos. No? Meron tayong pagpapasya. Binigyan niya tayo ng kakayanan na intellect, mag-isip, magtimbang, umili. Yan ay Genesis 2:15 na sinabi ng Diyos, lahat ng pulong kahoy pwede mong kainin, bunga ng pulong kahoy, huwag lang yung isa. May decision making na siya gagawin doon. Pipili na siya. So huwag natin aalisin sa tao. Kahit na sa pagsusolving natin mga kapatid, huwag niyong pwepersahin yung tao. Pag-pray nyo na maunawaan niyo yung pinapaliwanag mo, pag-pray mo na sana bago kayo maghiwalay, maunawaan niya, tanggapin niya ang Panginoon. Pero aalukin mo lang siya. Mas maganda kasi yung alukin mo. No? Tapos para pag-pray mo kasi, minsan nahihiya ka, sige sana tanggapin mo ang Panginoon. Pero hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya mas maganda, kahit hindi ka sanay, gusto mo ba tanggapin ng Panginoon ngayon? Ikakaya kita sa prayer. Tapos yung prayer, personal, kung paano mo kausapin ng Panginoon. Huwag lang mawawala yung aaminin ko na aking makasalanan, pag-isip ko aking kasalanan at naniniwala ako sa Panginoon na aking tagapagligtas. So, mga kapatid, makikita nyo dyan na yun ang pangatlong nasa foundation tayo, foundation ng tinatawag na biblical foundation. Kailangan natin malaman itong mga to para malaman natin bakit napahamak ang tao at paano siya maliligtas. Okay, letter D, medyo makaiba na yun. Kahit maipakita nyo lang yung pareho tayo sa walang hanggan, sa Diyos, pareho tayo may tatlong sangka, at may volition. Yan ang mahalaga dyan, yung unang tatlo. No? Pero yung social being, pandagdag na lang yun. Ang tao may social being siya, hindi siya magsusurvive na nag-iisa. Maniwala kayo. Kasi si Adan yan, perfect na, nasa perfect environment. Sabi ng Diyos, it is not good
for man to be alone. So meron siyang social being. No man is an island. Yan. Bahala na kayo magpaliwanag dyan. Okay, yan yung padron ng tao ng nilikasan ng Diyos. Nandoon pa lang tayo sa parte na nilikha ng Diyos ang tao. No? Pag nagsusulwining ka, pakita mo na nilikha ng Diyos ang tao. Tapos pangalawa, anong layunin? Yun ang nawawala madalas sa mga tao. No? Kahit mayaman siya, hinahanap pa rin niya yung sarili niya. Hindi pa rin siya kontento kasi hindi niya alam ba't siya nandito eh. Ano ngayon kung mayaman ako? Ano ngayon kung sikat ako? Well, pagka binasa mo ang Bible, kahit basahin nyo lang yun, Revelation 4:11. Anong sabi doon sa Revelation chapter 4, verse 11? Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So, lahat pala nilikha para sa kalwalatian, kaligayahan, kapangyarihan, karangalan ng Panginoon. No? So, yun yung papakita mo ngayon. The purpose of man, glorify ang Diyos. Yung sinasabi ng Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandment. For this is the whole duty of man. No? So, kahit na isang verse lang ipakita mo na itong layunin ng Diyos. Etong A to D, kahit hindi mo na muna sabihin yan. No? Yan ay pagka-save na siya. Minsan ako napakalawak lang. Kahit na yung Revelation 4:11 lang. Kasi paano mo mag-glorify kapag Kristiyano ka na, yan yun. Kilalanin mo ang Diyos through discipleship, nag-aaral ka, i-glorify mo ang Diyos through worship, ito yung ginagawa natin ngayon. To fear God and obey His commandment, mag-fellowship tayo, at saka to serve God through stewardship. Pero huwag mo nang banggitin niya pag nagsusolving ka. No? Yan ay kapag ka na-save na siya, pwedeng yan ang dagdag na lesson na ibibigay mo sa kanya. Punta tayo sa number 3. Again, the power of man. Pakita mo na sa lahat na nilikha ng Diyos, ang tao may dominion, may mataas na kapangyarihan, karangalan at saka authority. Kaya sabi ng Diyos, lalangin natin ang kakawangis natin, gawin natin siyang tagapamahala. So yun talaga ang original na plano ng Diyos. Ang tao dapat ang namamahala, naghahari dito sa nilikha ng Diyos. Kaya nang inagaw niya ni Satanas. Nakalagay dyan sa comment ko dyan, man given dominion over all creation of God. Actually, hanggang ngayon nagagawa yan ng tao kahit unbeliever siya. Diba, inaaral nila yung pagdating ng bagyo. Yun ang dominion eh. Yung paano kumani ng mga crop, no? Yung mga isda, paano maparami. Kasama kasi yan. Kahit na bumagsak na siya sa kasalanan, original na trabaho niya yan, have dominion. No? Diba, inaaral niya mga bundok, may nag-aaral sa lupa, may nag-aaral sa tubig, may nag-aaral sa impapawid. Kasama yan sa dominion na tinatawag. No? Okay, punta tayo sa letter B. After na pinakita mo na nilikha ng Diyos ang tao, letter B ka ngayon, kaya lang, may bad news, no? Satan caused man to commit sin through deception. Pakita mo na dinaya, no? Number 1, ang unang dinaya, yung babae. Kayo na lagi nyo basahin yung Genesis chapter 3, no? Dinaya niya talaga muna yung babae kasi pag yung lalaki ang inatake, malamang hindi babagsak yun, no? Pero alam niya, yung kung mahina yung lalaki. Inatake. Pangalawa, Satan tempted man through the woman. Nung bumagsak na yung babae sa kasalanan, yung babae na yung nag-alok sa lalaki. Hindi na si Satanas bumigay na yung lalaki, no? Number 3, both man and woman fell into sin. Nung nasabi, ay, ba't tayo nakahuban? Una, pareho na silang kumain, tapos bigla silang nag-ikat sa isa't isa. No? So, merong nangyaring kakaiba. Nangyari ngayon, death reigns because of sin. Ito, babasahin natin to. Romans 5:12. May mga verses na importanteng alam nyo, mga kapatid. No? Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5, verse 12. Anong sabi rito? Romans 5:12. Wherefore, as by one man, isipin nyo kagad si Adan yan, sin entered into the world. Yun pumasok. Sa pamamagitan ng isang tao. Pero hindi kompleto yung kwento na yan. Pag bumalik kayo sa Genesis, galing talaga kay Satanas. Ang pinapaliwanag na lang dito sa Romans, paano nagkasala ang lahat ng tao. Nung unang bumagsak yung unang tao, si Adan yun, ang kasalanan ay pumasok sa buong mundo.
At dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Death by sin. Kaya nakalagay sa lesson natin, number 4, death reigns. Ibig sabihin, naghari ang kamatayan. Kaya pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. No? Punta niyo yung Genesis, Romans 6:23. Sabi ng Romans 6:23, yan mga verses na kailangan nyo pinapakita. No? For the wages of sin is death. Kanina, paano nagsimula ang kasalanan? Dahil kay Adan. Tapos ngayon, dahil sa kasalanan, may kamatayan. Pero actually, pag pinapaliwanag yan, tumigil ka muna doon sa for the wages of sin is death. Para kailangan ang motivation mo, makita ng tao na may pagkakasala siya, na makasalanan siya. No? Tapos, tsaka mo ipapakita mamaya sa 3, pero tuloy na natin ngayon, but the gift of God, may solusyon. No? Yung pinakamagandang but dyan, no? The gift of God, may regalo ng Diyos, ano na, eternal life. Tanda nyo, ang tao, meron siyang walang hanggang buhay, pero yung buhay na yun, naputol nga eh. No? Nakonekta siya kay Satanas, kaya papunta siya sa kamatayan. Kailangan niyo maunawa niyo, papunta siya sa kamatayan, pero walang hanggan pa rin yun. Yan ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Tanda niya, idiin niyo yun. Pag nagsusoul winning kayo, yung iba kasi paniwala nila sa kamatayan, sa salvation, kasi may kamatayan. So kapag tinanggap mo si Kristo, may eternal life ka na. Magkakamali ba niya, kala nila hindi na sila mamamatay. No. Mamamatay pa rin yung physical. Ang nabuhay yung espiritu. At yung espiritu yun, hindi na mapuputol. Paano kung hindi tumanggap? Di wala nang eternal life yung tao. Meron pa rin. Kaya hindi walay sa Diyos. May buhay siyang hiwalay sa Diyos. No? Ang tawag sa Bible, eternal death. Pero actually, buhay siya na nandoon sa impyerno. No? Kailangan unawain yung mga salita, mga kapatid, sa Bible. Okay, punta tayo dun sa baba. God is the source of all life. Alam natin yan. Another ano lang to. Pagdagdag lang to sa soul winner. Actually, pag nag-witness kayo, hindi nyo sasabihin lahat to. Kaya lang tayo soul winner para maunawaan natin bakit ganun ang paliwanag natin. No? Tanda natin, ang buhay galing lahat sa Diyos, lalo na kay Jesus Christ. John 1:1-4, siya yung nag-create. Adam created in perfection. Meron siyang physical and spiritual life. Kasi tinawag siya ng Son of God. No? Meron isang verse na napakalinaw, si Adan ay Son of God. Pero hindi siya only begotten Son. Ang only begotten Son, si Jesus Christ, kasi Diyos ang Panginoon. Tayo, parang binigyan lang tayo ng connection, yung spirito natin. Okay? And then, letter C, winarningan siya ngayon na huwag mong kakainin yung nag-iisang pinagbabawal kasi revolution siya. Letter D, pero nag-disobey pareho si Adan at si Eva, kaya sila ay nakaranas ng double death. Ano yung bakit double death? Ganito yun. Unang namatay sa kanila, espiritu, nung kinain nila yung pinagbabawal. After 930 years, namatay yung katawan. Dalawang kamatayan yun. At kung hindi inagapan ng Diyos, kung hindi sila iniligtas, papunta pa sana yung kaluluwa nila sa impyerno. Tawag doon, walang hanggang kamatayan. Tanyo, 3 buhay, 3 kamatayan yan. No? Kailangan nyo ipaliwanag yan, mga kapatid. Kasi pag hindi nyo na paliwanag yan, iba yung paniwala nila sa kaligtasan. Akala nila hindi na mamamatay physical. O kaya akala nila magkakaroon pa lang sila ng eternal life. Ako dati paniwala ko nung bago ang Kristiyano, una hindi na ako mamamatay ba? Habang tumatagal, nakikita ko namamatay din yung mga Kristiyano. Okay, natanggap ko na yun. O nga pala, yung kaluluwa pala yun. Pero makakala ko, yung eternal life, magsisimula, pagpatay na ako. Kasi nagmi-mix yun eh. Di ba pagka namatay tayo, pupunta ka sa langit, pagligtas ka. Akala ko, yun yung eternal life, yung pag nagsimula na ako nasa langit. Hindi, ang eternal life, habang nasa mundo ka, yung espiritu mo buhay na. Pag namatay ka, lilipat lang siya. No? Pupunta sa langit yung kaluluwa mo. Kaya eternal life, nagsimula siya nung tinanggap mo ang Panginoon. Kung nasa ka ng 10 years old, namatay ka ng 100 years old, so may 90 years ka na may eternal life habang buhay ka, pero kahit namatay ka ngayon, lumipat ka ng lugar, eternal life pa rin. May continuation sa langit nga lang. Mahirap siya ipaliwanag mga kapatid, pero kaya nga hindi ganun kabilis. Yung iba, akala nila, sino nagtaas ng kamay? Bisa ganun lang, nagtaas lang ng kamay. O kaya, kung sino lang yung umatin, save na. Pero hindi nila naunawaan. Kaya tayo, medyo pinapaliwanag natin ng mabuti. Hanggang masakyan talaga maunawaan ng tao. No? Okay, so, number 3, ayan, pinaliwanag ko na, inunahan ko na yung lesson. 3 kinds of death.
Tandaan nyo, sa Bible ang death, separation. Hindi siya kawalan. Hindi nawala. Ibig sabihin, nahiwalay ka lang. Na-separate ka sa Diyos. No? Yung spirito mo, naputol sa connection niya sa Diyos, tapos nakatugtong pa naman kay Satanas. No? Okay, ano tatlong klaseng kamatayan? Spiritual death, ayan na si Adan, nagkasala, buhay pa yung katawan niya, pero yung spirito niya, patay na. Or putol na. Disconnected na sa Diyos. Separation of the spirit of man, nasa number 1 ako, from the spirit of God. Or God's connection with man was cut off, or severed, or disconnected relationship, ang tawag doon, mga kapatid. No? And then, pangalawang kamatayan, physical death. Ito na yung pag namatay talaga yung katawan, pero may separation pa rin dyan. Anong separation dyan, mga kapatid? Yung espiritu at yung kaluluwa naghiwalay. Humiwalay sa katawan. Pag nasakyan yan, may separation pa rin ba pagka physical death? Ang daming separation. Una, mawawala ng hindi yung katawan mo. Ang nangyari dyan, lumalabas yung espiritu at kaluluwa mo. Pero mga verses yan, mga kapatid, no? I think nasa Ecclesiastes chapter 12 yan, no? Pag ang katawan na to ay nawala ng hininga, yung espiritu ay aalis, babalik sa lumikha, no? So, physical pa rin yan. At saka ano pa? Mahihiwalay ka rin sa kamag-anak mo, di ba? Basically, mahihiwalay ka sa kamag-anak mo, sa loved ones mo, sa trabaho mo. Kaya talaga ng death, separation siya. Hindi siya yung nawala ka lang, no? Na-separate ka. Ito, mas matindi ngayon, yung 3, eternal or second death. Na kung saan, pag hindi na-save ang tao bago siya namatay, soul go to hell to be eternally separated from God. Naalala niyo yung sa Luke, saan ba yung sa Luke? 16 ba yung may namatay? Si Lazaro, at saka yung mayaman. Yeah. Ang sabi ng mayaman, nung napunta siya sa Hades, pwede ba akong makabalik? Para sabihan mo yung kamag-anak mo, wala nang pag-asa. Namatay ka na eh. Pero actually, hindi naman niya pinapakiusap yung kaligtasan niya eh. Sabi niya, babalik pa rin siya sa impyerno. Tama naman yung inisip niya, buhay pa yung mga kapatid niya, may pag-asa pa. Magbago. Kaya lang, anong sagot ni Abraham? Nandun naman sa kanila si Moses. Kumatalang patay na si Moses. 2,000 years na, 1,500. Ang ibig sabihin na doon, yung sinulat ni Moses, yung Bible. Sabi niya, hindi sila maniniwala eh. Sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, kung hindi sila maniniwala sa Bible, kahit mabuhay yung patay, hindi sila maniniwala. Ganun yun. Totoo yun. Huwag kayong papadoko dun sa, pag nagmilagro ka, maniniwala ako. Huwag kayong maniniwala doon. Ang Panginoon, ang dami niyang milagrong pinakita, hindi ba rin naniniwala? Yung mga Pariseo. So, minsan palusot lang nila, huwag tayong papadala sa ganon. No? Kung talagang maliligtas siya, walang ibang parang kundi ang Bible. Pag nireject niya, so wala na siyang pag-asa talaga. No? So mga kapatid, soul go to hell to be eternally separated from God. Talagang nakahiwalay na siya. Pastor, bakit may sinasabing pagdating ng panahon yung Hades at saka yung dagat, isasalin niya yung kanyang mga namatay dun sa Gehenna-hen. Well, paghihirap pa rin. Kumbaga, ang imagine niyo kulungan, nakakulong siya sa munisipyo, ililipat siya sa provincial jail. And then finally, dadalhin siya dun sa Muntinlupa. Pero hindi na siya makakalaya. Hindi na siya makakalaya. Naghihirap na nga siya sa Hades. Actually, yung binabanggit sa na Hades pa lang yun. Yung Luke 16. Para kumbaga sa drum pa lang yun. Pagdating ng parang, ibubulit siya dun sa mas malaking lawa ng apoy at asupre. No? So mga kapatid, punta tayo sa number 4. Actually, tapusin lang natin itong portion na ito. Bigyan ko kayo ng time na magtanong. No? Sabi ng letter C, Christ came and paid the penalty of sin. Kailangan, mga kapatid, pag nagpapaliwanag kayo, kaya titignan nyo yung time. Kung binigyan ka lang niya ng 10 minutes o 15 minutes, kailangan makarating ka dito. Makarating ka dito sa letter C. No? Pinanggit mo, God created us, Satan caused the sin. No? Kasala siya, dami tayo doon. Pero dahil mo siya dito, ito yung pinakamahalagang mga verses. No? Christ came and paid the penalty of sin. Redemption ang tawag dyan. No? Sabi ng John 1:29, narito, sabi ron? Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi ng 1 Peter 1:18, hindi kayo tinubos ng mamahaling ginto o pika, kundi ng precious blood of Christ. No? So, sabi ng number 1, Christ, the Son of God, came down on earth taking a human body. In yung John chapter 1,
Pakita mo yung verse 1. Actually ako, pag nagsusolve niyo, kasi ang dami ng grupo na nagtuturo hindi Diyos si Kristo. Huwag kayong mag-assume, ay Katolik na yan. No, kahit nga Baptist yan. Minsan, di ba, napabaptist dahil napasabay lang, o mga pamilya, pero hindi pa talaga nila kilala ng Diyos si Kristo. Walang masama na. Kung naniniwala sa Diyos, mas maganda. Kahit na yung verse 1 lang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos tumalong pa sa verse 14, and the Word, yung verbo na pinag-uusapan sa verse 1, nagkatawang tao. Para alam niya na Diyos yung nagkatawang tao. Kasi ang daming logic ngayon ng hindi siya Diyos, kasi may tao siya, gagamit sila ng verse. Ang Diyos hindi tao. Parang gano'n, papakita nga, Diyos sa Espiritu, totoo naman yun. Pero may gagawin nga si Kristo, kailangan niyang bayaran yung kasalanan natin. Kaya kailangan siya magkatawang tao. Pero hindi siya tao lang. Tatanggalin niyo yung salitang lang, no? Pero kung sinabi niya, si Kristo yung tao, tama yan. Pero isa ba yung naman, si Kristo yung Diyos din. O kaya, si Diyos ay Diyos muna, ay si Kristo ay Diyos muna, bago nagkatawang tao. Pero wala nga nyo rin, meron mga taong kaya nilang paniwala na si Kristo ay Diyos, pero naging tao. Para sa kanila, tao na lang siya. Na-demote. Hindi tama yun, no? Hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Iniwan niya lang yung forma ng pagka-Diyos. Kumbaga yung kalwalatian, yung kapangyarihan, nandun dyan dala-dala, hindi niya ginagamit. So, pinakita niyo na yun, no? John 1. Number 2, the perfect Son of God, without inherited sin. Wala siyang naman ng kasalanan. Kaya ako dinidin ang pinanganak siya ng isang birhen. Kahit nagkatawang tao siya, pwede pa rin siya may kasalanan. Dahil ano sabi? Dahil sa kasalanan ng isa, lahat ay nagkasala. Hindi ba galing kay Adam si ano? Okay, tama. Sabihin mo tama. Yung katawang tao niya galing kay Adam, except sa kasalanan. Ngayon ang reason doon, hindi siya galing sa katawan ng lalaki. Kaya mga virgin birth siya. No? Yun ay pagka nagtanong lang. Pero pagka nagpapaliwanag kayo ng gospel, no need na i-elaborate mo muna. Kasi wala pa nga siyang espiritu eh. So hindi niya kayang unawain lahat yan. Dalhin mo siya sa pinaka-basic na niligasan ng Diyos, nadamay siya sa kasalanan ni Adan, at yung kasalanan rin dadalhin siya sa impyerno. Hindi pa nanakot yun. Na yun ba, ayaw nila pag-usapan yung kamatayan, yung impyerno, wala tayong magawa. Ang witness, kung ano yung nakita mo. Pero pag nag-witness ka sa korte, kahit ayaw mong ikwento, minsan nga, ang naaawa ko minsan sa korte, yung siya na mismo yung narape eh. Tapos i-cross-examine siya ng ay gagawin ng abogado talagang papahiya siya nung bang nangyayari yun, anong ginagawa? Parang pinakikita either na gusto niya, o hindi siya lumaban, o inakit niya. Pero gagawin niya pa rin kasi kailangan siya mag-witness eh. Nakakaya yun, no? Trauma sa kanila yun. Ganun din yung Kristiyano. Kapag kailangan mong mag-witness sa kanya, ipapakita mo na makasalanan siya. Na hindi ka nagkukundina sa kanya, no? Pero yun ang truth hanggang sa magsisi siya. Okay? Tuloy natin. Na walang naman ng kasalanan si Kristo, nasa number 2 ko ng letter C, nung kumikinsin, wala siyang nagawa. Dalawa yun, ha? Walang namana, walang nagawa. Kasi pwedeng walang namana, pero pwedeng may nagawa. Alam mo bakit? Tinukso si Jesus eh. Lahat ng temptation na pinagdaanan natin, pinagdaanan niya. Pwede siya magkasala ron, pero may doctrine sa Bible, hindi talaga siya magkasala. At hindi siya pwede magkasala kasi hindi siya magiging savior kung makagawa siya kahit isa. No? Okay, and then to pay for the penalty of the word. Yun na, yung 2 Corinthians. Ito, gusto ko ito 2 Corinthians eh. Tapos baka may tanong kayo, yung likod, next week na natin hindi, meron pa pala hanggang number 5 pala siya. No? Anyway, may konting oras pa tayo. Pero 2 Corinthians muna tayo, 5:21. Ang sabi rito, for he, paliwanag nyo, si Jesus. God the Father yan, for he, God the Father, hath made him, si Jesus Christ yun, yung pangalawang pronoun, to be sin for us. Ginawa siya makasalanan para sa atin. Who knew no sin, si Jesus yan. Ibig sabihin ng new again, hindi niya alam ang kasalanan, hindi niya ginawa. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ito yung kaliwa na sinasabi ko sa inyo. No? Hindi lang binayaran niya kasalanan natin, yung kabanalan niya, pinasa niya pa sa atin. Ewan ko, naunawaan niyo yung lagi kong dinidin sa inyo.
Yung binayaran niya yung kasalanan, para huwag ka mapunta sa impyerno. Pero hindi ka papasado papunta sa langit noon. Kasi ang kasalanan magdadala sa iyo sa impyerno, so binayaran niya yung kasalanan. So kung nabayaran niya yung kasalanan, hindi ka pupunta sa impyerno, pero hindi ka papunta sa langit noon. Kasi ang requirement, para makapunta ka sa langit, perfect. Ito ngayon ang ginawa ni Kristo, yung kabanalan niya. Yung ginawa niyang kabutihan, nung siya ay nandito sa lupa, siya lang ang naka-perfect, ipinapasa niya sa maniniwala sa Kanya. Yun ang bigat ng salvation, mga kapatid. Yun ang hindi na unawaan ng iba. No? Kaya kapag ka-question na sila, paano ko pupunta sa langit? Perfect lang ang pupunta sa langit. Hindi na siya makasagot. Okay, yung kasalanan mo, binayaran. Okay, hindi ka na pupunta sa impyerno. Yun ang salvation. Pero yung paano ka makakapasok sa langit, kailangan perfect ka. Yun ang ginawa ni Kristo, that we might be, yung mga naniwala sa Kanya, magiging banal tayo, the righteousness of God, na kay Kristo. So mga kapatid, napakabigat na doctrine yan, pero kapag naunawaan mo yan, kahit ang gawin ni Satanas, hindi ka na niya magugoyo na papunta ka sa impyerno. No, sabi niya, oy, alam ko, dami mo, ano kung meron, okay? Binayaran na ni Kristo. Pero hindi ka pupunta sa langit kasi hindi ka naging perfect. Well, perfect ako dahil kay Kristo. Kaya nga in Christ In Christ. So number 3. Tapusin lang natin yung 3, 4, 5, no? Kasi yung Roma number 2, 3, and 4, mas marami yan, next week na. This is the message of the gospel. Nandun na ako sa likod, number 3. That need to be preached to all creatures in all the world. Kaya nga sabi ni Kristo go ye into all the world, preach the gospel. Yun ang gospel. Yung pinaliwanag ko sa inyo, no? Sabi ng Mark 16:15 na ang maniwala ay maliligtas. Ang hindi maniwala ay mapapahamak. No? Number 4, those who heard the gospel and believe will be saved. Napakalinaw niya. For the gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Hindi lahat naligtas. Kung sino lang yung naniwala. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya, okay din na mag-invite tayo ng bisita rito. No? O kaya, kahit sa Bible study. Actually, ito nga paglipat natin mga kapatid, isa sa excitement ko, siguro naman may encourage na tayo mag-invite ng bisita. No? Kasi, medyo nakakatagal din ng parang 15 to 20 minutes din yung biyahe rito. Kasi kinukwenta nila, mahal ang pamasahe. Tapos, malayo. Pero, kasi para makarinig sila, no? Then number 5, those who will not hear and believe will be condemned in the eternal lake of fire. Mga kapatid, yung iba, ayaw nila yung impyerno. Pero tingnan nga natin ang paliwanag ng Bible sa impyerno. Punta natin si Mark 9:41. Mark chapter 9:41. Mark chapter 9, verse 41. Okay? Anong sabi ni Kristo sa impyerno? Mark 9:41. For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, we shall not lose its reward. Paano nasabi niya dito? Pag kami gumawa ng mabuti sa ating mga anak ng Diyos, ibibless ng Panginoon kahit hindi sa Kristyano. Pero sa 42, that whosoever shall offend one of these little ones that believe in me. Tandaan niyo, delikado kung ma-offend natin yung mga bagong Kristyano, no? Yung tinatawag na bata Kristyano. It is better for him that a millstone were hung about his neck, and he were cast into the sea. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life main than having 2 hands to go into hell. Mahigit talaga, no? Into the fire that never shall be quenched. Ang paliwanag niya sa hell, may apoy na hindi namamatay. Verse 43. Sa verse 44, ito pa ang paliwanag ng hell, where their word dieth not. May mga uod doon. Pero hindi sila namamatay sa apoy. And the fire is not quenched. Pangalawang inulit yan. Verse 45. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter hard into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched. Pangatlong beses. Verse 46. Where their word dieth not, and the fire is not quenched. No? Hellfire. Sa 47, ganun din. Tapos sa 48, for their word dieth not, and the fire is not quenched. Hindi yan ulit-ulitin ng Panginoon sa Kristo nang walang kwenta. Hindi nang bubola ang Panginoon, hindi nananakot. Meron talagang impyerno. John chapter 3, verse 18. John chapter 3, verse 18.
Yung ibang verses, nilalaktawan na natin para makasave lang ng time. 3:18. Ito, about salvation. He that believeth on Him, tayo, is not condemned. Hindi na tayo papunta sa kapahamakan. But he that believeth not, kaya maawa tayo sa mga nagre-reject, is condemned already. Buhay pa sila, because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Saan yun? Talon tayo sa 36. Ang sabi ng verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life. Ayan, no? Pag tinanggap mo siya ngayon pa lang may eternal life ka na. Everlasting. And he that believeth not shall not see life, but the wrath. Ano yung wrath? Impierno yan. The wrath of God abideth in him. Okay, last verse. Ako tayo magtapos. Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. May mga verses about hell, no? Huwag yung katakutan niya mga yan kasi hindi na tayo papunta. Pero, aralin natin para maawa tayo dun sa mga papunta. Revelation 21 verse 8. But the fearful and unbelieving, hindi naniwala kay Kristo, and the abominable, siyempre, pag hindi naniwala, gumagawa ng kanumantuman, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters. O sabihin mo, hindi mo na ginawa yun. Pero yung panghuli, ano yun? All liars. Sigurado, nagsinungaling na tayo kahit isa lang. Yes. Saan pupunta yan? Shall have their part, saan? In the lake which burneth with fire. Biro mo, dagat ng apoy and brimstone. Mukulong asupre, hindi ko na yung brimstone. Which is the second death. Biro mo tinawag niyang second death. Kasi namatay na kahit katawan mo, physical, yung kaluluwa mo, susunugin pa sa impyerno. Kaya second death. Mas mahirap yung second death. So, dyan lang tayo mga kapatid. Baka may tanong kayo. Kung may tanong kayo, pwede kayong mag-ask ng question. No? Para may time tayo. So, solving ito. Next week, tuloy natin. Para last week na natin. Last week. May tanong kayo? Kasi magpa-practice pa tayo. No? Kung hindi pa dumarating yung natin mga bisita. May tanong, kapatid? Brother Andy? Ito ang scripture mamaya. Scripture related. Meron tayong guest speaker ngayon. Guest speaker. Tapos, next week, last Sunday na. Uy, huwag niyo kalimutan, brother Andy ito. Tanggalin natin next week. Next week. Next week na natin magaling kasi may isang Sunday na tayo. Nakapagpaalam na ako, no? Pero yung dito, magte-text ako mamaya pag magbabayad tayo sana. Pag hindi ko siya nakita, pero malamang sinabi na ni Pastor ang yun, sa 2. Pero mas maganda rin masabi natin. So by December 1, doon tayo sa subukan muna natin yung President. No? And we hope that God will paramihin tayo. Okay, kung wala kayong tanong, pwede na tayo mag-practice. Pray na tayo. Salamat Panginoon sa nakatapos na Sunday School. Naway, encourage niyo po mga kapatid ko na nakarinig po ng lesson about soul winning o paano po present ang gospel sa mga taong hindi pa mananampalataya. Ang pag-akay ng kaluluwa hindi lamang po trabaho ng pastor o misyonero, kundi lahat po ng Kristiyano. Ang bawat kaluluwa na walang Kristo ay mission field. Ang bawat tao na may puso, may Kristo sa puso ay isang misyonero. Gabayan mo po kami, Panginoon, event sa gagawin po namin preparasyon sa aming worship service sa amin ito. Gabayan ko rin po ibang kapatid namin ng patungo pa lang dito para makasama namin sa pagsamba sa ibang dakilang pangalan. Ito po yung aming inigat dalangin na may pagtitiwala at pasalamat. Sa pangalan po namin Panginoon sa Kristo. Amen.